The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo. Welcome back po mga kabarangay. As usual, isang karangalan na makasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan ang mga mahalagang probisyon sa local government code. Pero ngayon, pag-uusapan natin ay ang napakainit na issue na BSK iba o term setting. At nag-file na nga po ang Liga ng Barangay ng Petition in Intervention. Kaya nga po na andito po ang ating pong Madam President, Liga ng Barangay sa Pilipinas para pag-usapan kung ano ang mga provision na inihain nila at ang sa tingin nilang chances nila sa Supreme Court. So, Madam President, matanong ko lamang po kayo. What is the essence of a woman? Joke. What is love eh? Akala ko kasi nasa Miss Universe ako. Napakaganda ng Madam President. Nabubulol ka nga, Kags Butch. Nabubulol ka nga. Pag maganda yung guest, nabubulol talaga siya. Hello! Pero hindi lang naman yun. Pag gwapo naman ang guest, ikaw naman ang nabubulol. Oo, alam mo naman ako eh. Madam, ano ho ang petition in intervention na inyo pong inihain at gaano po as Liga President, gaano kahalaga na i-represent ninyo ang ating mga kapitan at ang ating po mga hagawad sa labang pong are? Alam niyo po, dahil po nag-file si Attorney Macalintal, nag-file po ang Liga ng mga Barangay on behalf of all the barangay officials in our country ng petition and intervention in opposition dun sa final po ni Attorney Macalintal. Nag-file po tayo bilang tayo ang direct stakeholders po nitong bill na ito, and so karapat-dapat din po sana na marinig din po ng Korte Suprema ang sentimiento ng mga barangay officials din po natin, which is why we did this precisely. Attorney Macalintal filed as a taxpayer. No? Tayo ang direct po na stakeholders nitong bill na ito. Thank you very much for that answer, Madam President. Alam niyo po, the bill itself is very, very controversial, ano po? And marami nagsasabi na since you represent the barangay and you are also an incumbent official, self-serving daw po ang inyong paghaya ng petition. Kasi nga ho, the bill itself or the law itself inures to the benefit of the sitting incumbent barangay officials. Ma'am, ano masasabi niyo din eh? Una sa lahat, kung self-serving po ito, di sana po yung bill na ito na i-apply sa mga incumbent barangay officials. But this bill is actually applied to the next set of barangay officials. What the incumbent barangay officials merely have is that 1 year, which by law, 3 taon naman po talaga ang term ng barangay. Ngayon lang po ay nakat ng 2 years and mga barangay officials po tayo dito. Alam naman po natin kung ano po ang ginagawang trabaho ng ating mga barangay. Kulang na kulang po talaga ang 2 taon. Aside from the responsibilities that we have na nakasaad sa ating local government code, meron pa yung mga pinapagawa ng ating mga national agencies, especially DILG. Meron pa pong mga legislations na pinapasa po tayo na ang implementing body ay barangay officials din. Puwera pa yan sa mga daily conflicts na inaayos din natin sa ating barangay. Puwera pa po yan dun sa mga nangyayari na mga calamities po natin na ang humaharap din po is mga barangay officials. So, itong 2 taon na to, yung pangarap ni Kapitan at mga kagawad para sa barangay, yung mga kinampanya niya na gusto niya sanang gawin, those are the ones that are being set aside. So, if we're talking about 2 years, it's really, really short. And we lobbied for this term adjustment because by history, kung titignan niyo po ang history, the barangays really started at 6 years in 1982. From 6 years, naging 5,
naging 3, naging 5, and then naging 3 noong 2002, and it's been 3 years since then. But sa suma total nito lahat, if you average the term of the barangay officials, ang kinakalabasan parang 4.5 years po. With all the continuous and repetitive postponements of elections, lumalabas 4.5 years ang term na nagiging ng barangay officials po natin. With this alone, with this fact alone, makikita na natin na kulang talaga ang oras. So there is really a need to set the term and fix the term of the barangay officials. If we do continuous, postponements, it's hard to plan. Tayo, mga barangay officials, di ba, we plan kasi based on the time that we have. Ang nagagawa pa natin, if it's a short amount of time, mga short-term, minsan low impact, can be high impact, but short-term projects. Hindi ka makakapaggawa ng mga long-term, high-impact projects because you have very, very little time in your hands. Considering yung scarce resources ng majority of the mga barangays, hindi naman ganun kadali na mag-implement ka ng project kasi ilalabi mo pa yan. Ang haba-haba pa ng proseso. Manghihingi ka kay mayor, manghihingi ka kay Kong, manghihingi ka yung ganun ba, ang dami mo pang lobbying na gagawin. At ang time na mag-implement yan is the following year. If you're lucky enough na makakuha ka ng proyekto. So, you have to raise funds for that. So, ito yung, kaya sana maintindihan din ng taong bayan din ang nature din muna ng trabaho ng mga barangay officials bago maghuhusga, yung ganun. Itong nilobby natin na to, gaya ng sabi ko, if it's self-serving, edi sana the bill was applied to us, to the incumbent barangay officials, di ba? But hindi naman retroactive yung batas dun siya sa next set of the barangay officials precisely because we saw by history there is a need to fix and set the term of the barangays. Sakto na lang ngayon na na-cut itong 2 years po ng incumbents. That's why we really pushed for it now. Okay. Actually, maganda talaga yung pinuntot talaga sa atin. Very detailed. Pero kasi yun nga, yung lagi natin pinag-uusapan, Kap, doon na, of course, before we assume the office netong BSKE 2023, we already know for a fact that we will be serving only up to 2025. In which, eto nga po. So, kanina narinig ko na rin naman talaga yung importance ng ating term fixing. Kasi nga, based on history itself, lilinawin ko lang na so matotal, 4.5 years ang kadalasan nagiging termino kapag na-extend. Pagka gumagawa ng batas na for extension ng ating mga barangays. But this time around, we are no longer postponing it because we changed the term. The term now is, we are now fixing the term. So, ang probability kasi nito, Madam, is that, one, based on our laws, 3 years naman po talaga ang sinasaklawan ng mga bawat barangays. Now, we're gonna fix it for 4 years, kung di ako nagkakamali, base dun sa ipinasapong batas ng Senado at ng Kongreso. Ngayon po kasi, yung 4 years na yan, is it, can we really say na hindi na ba talaga to mapopostpone? Kasi yun ang pinaka-worry dyan Kasi meron tayong existing na 3 years. What if chances are, may term fixing na tayo na 4 years, tas eventually, ganun pa rin yung mangyari. Kasi wala rin kasi akong nakitang provision doon na talagang dapat every after 4 years at wala na talaga dapat na maghain ng postponement. Not unless based doon sa pinasa ng Supreme Court na dapat may national emergency or whatsoever na talagang masusuffice or masasatisfy na nadedefine niya na talagang karapat-dapat na mapostpone. So, yun yung isa sa mga worry ng ibang mga taong bayan. Yan, ng taong bayan. I know you are very much aware of how the people are now accepting this BSKE term fixing. But then again, syempre gusto ko rin i-support naman yung sinabi ni Madam President pagdating naman sa term fixing. Na this time around, 4 years na ang binibigay ng batas. Ngayon, may enough time na para magkaroon ng mga sustainable projects. At the same time, I agree with you definitely pagdating dun sa high impact and long-term project na kinakailangan ng mga barangays. Kasi with the very little time, tama din naman po kayo dun na talagang
bibihira lang ang mga barangays na nakakagawa ng mga projects na talagang may impact sa kanilang mga barangay. Dahil nga, unang-una, lalapit ka kay mayor, kay congressman, even sa mga NGOs and other stakeholders. Talagang it will take time. Yun po siguro ang madalas na hindi naiintindihan ng ating mga kabarangay. Kaya siguro, Pags, before tayo magtanong ng bawat isa sa atin kay Madam President, siguro itatanong ko na po, as Liga President po, sa tingin niyo po ba malaki ang mai-improve ng mga barangay in terms of their performance kung ito ay maipapasa na, which is naipasa naman po talaga na. Marami pa bang magagawa sa loob ng isang taong extension? Of course, sobrang dami pong magagawa. You're talking about this term. Etong term na to. Of course, 1 year is a very long time. I mean, any public servant would gladly take any extra time. You know, ang oras, kung nabibili nga lang ang oras, no? Sana dami nating oras, but 1 year is a lot of time for us to serve, and at the same time, ito nga ang lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga barangay officials natin. This 1 year is not this kumbaga extra time that's given to us, especially the incumbents. This is not a time para mag-relax, no? Hindi ibig sabihin na, wala na tayo election this December, so pwede na tayo mag-relax, no? It's actually more so na dapat maximize natin yung oras na to para magtrabaho mabuti at para din magpasalamat doon sa mga mambabatas din po natin na sumuporta sa bill na ito para pakita sa kanila na they made the right decision. No? Di sila nagkamali sa kanilang pag-push ng bill na ito. At isa pa, kailangan magtrabaho ng mabuti dito sa oras na to para din patunayan dun sa mga taong bayan, lalong-lalo na dun sa mga bumabatikos, sa mga barangay officials po natin, na it's not really what they think. Not all barangay officials are what they say. No, napakarami po nating mga barangay officials in our country, and I've met so many, na napakaliit ng pondo nila, pero grabe po ang nagagawa nila sa kanilang komunidad. And for me, they're all heroes na hindi napapansin. At hindi rin po na nakikwento ang mga kwento nila in national television, hindi po na inaibubulgar ang kanilang mga magagandang mga ginagawa, but it doesn't mean that they're not dedicated public servants. Kaya masakit sa akin pakinggan minsan pag nakakabasa ako ng mga bashing tungkol sa mga barangay officials, kasi sana yung mga taong ito, subukan din po nilang puntahan. Subukan din po nila sana na panoorin kung ano ba talaga yung sitwasyon ng isang kapitan sa halimbawa sa isang barangay sa Maguindanao o pumunta sila sa Surigao, pumunta sila sa mga lugar na ito, makikita po nila kung ano po ang sitwasyon ng mga barangay officials po natin. Magtrabaho na walang kuryente, walang maiinom na tubig. Tapos lahat pa ng mga mandated sa'yo ng national government, kailangan mo lahat gawin yan. Merong kang pondo, 1.5 million a year. Annual, divide mo yun sa 12. Magkano matitira doon? Magpapasweldo ka pa ng, magbibigay ka pa ng incentive sa inyong mga barangay workers, sa inyong tanod. Ano pang matitira sa'yo, di ba? Ano pa, sino bang mabubuhay sa 15,000 quarterly? Wala ka pang benefits. You know, so before sila maghusga, sana talaga, yun ang hinihiling ko sa madla, na sana alamin po muna nila kung ano pong sitwasyon ng ating mga barangay officials. Maraming salamat. Before we go to Cap Dondon, nais ko lang, I would like to piggyback on what the Madam President stated na yes, minsan masakit talaga pakinggan, especially kung nakupo ang ating mga barangay officials, yung mga bashing, pero public service kasi talaga usually hindi nakikita yan hindi basta-basta nakikita. Kahit i-Facebook mo yan, hindi nakikita talaga yung totoong serbisyo na ginawa ng 3 taon sa isang term. That's just too much. Sometimes sa mga tao kasi minsan hindi serbisyo, minsan pupunta ng barangay just to get themselves heard. Nais lang nilang magsabi ng kanilang dinaramdam sa kanilang buhay, and listening to them sometimes, more than enough para sa kanila. Kaya yung mga barangay officials natin talaga,
napakahusay, napakagaling, kaya naman ang sa barangay tayo would like to be a platform of that na mapapakita natin ang mga, Yes. well, we are limited, of course, kaya nga po nandiyan ang Liga ng Barangay na pwedeng gawing platform anytime ang programang are. Now, moving forward, Madam, let's go to the nitty-gritty dito po sa petition niyo pong inihain sa Supreme Court, no? Para po magkaroon ng compunction o understanding ang ating mga kababayan kung ano ba talagang, pati na rin ang mga barangay officials, ano ba talaga ang magiging chances ng inyong petition in intervention. Ito pong, are you in favor of yung nga pong November 2, 2026 election? Let's just say, tapos na ang lahat, panalo na ang batas, constitutional. So ang election natin ay November 2. Meron bang magiging chance na yan ma-amend ng 20th Congress? Or okay na po sa inyo yung November 2, 2026 election? You know, honestly, I don't have any idea kung anong mangyayari dyan. But as of now, nakatakda po siya ng November 2. And I believe, siguro, I mean, pinag-uusapan nila to and they made this decision with full knowledge and full knowledge and full consent. They really planned it on November 2. So, and I know COMELEC is ready regardless what date it is. So, and the plenary power rests in Congress. So, ang opinion ko po dyan, whenever it is. Handa. We fight. Yes, opo, of course. Yes, of course po. Cap, Dondon, you have any questions? Kasi incumbent din ako eh. So, Napapaisip ka laban mo. ay, hindi yun. Yung bukod doon, Kags Butch, yung pagiging, kung ano man yung tatanong ko, ay ako rin po yung makikinabang. Okay? So, hirap po akong magtanong ng tungkol doon po sa ano. At ako alam niyo naman po yung position ko, mga kabarangay. Kaya sira-sira. Regardless kung kailan yan, handa po tayo dapat. Ganun ang lagi ko sinasabi. It's fortunate for us, dahil mga incumbent, na merong presidente na nagpupush po ng gantong klaseng o tong hindi term extension, term setting o yung pinasa ngayon recently at pinirmahan ni PBBM. Doon na lang po ako doon sa ano hong nag-transpire doon sa mga nangyari before. Doon na lang po ako, paano nyo na at least sabi nga, meron ho ako narinig, makulit na raw po ang barangay, gano'n sa Congress. Kwento nyo na lang po yung sa akin, saka sino po yung mga taong tumulong po sa inyo para at least maisakatuparan tong term setting. Alam nyo, gaya nung sabi ni Kagawad, alam po natin na 2 years lang nung tumakbo tayo. Precisely, alam natin, kaya sinulong natin to. This is 1 year in the making. This law is 1 year in the making. Nagpetisyon tayo, we gathered as many signatures as possible. Lahat ng mga pumunta dito sa Maynila na para mag-National Congress, ng mga barangay officials signed a petition to lobby this. At pinakinggan din po tayo ng Senate, pinakinggan po tayo ng Kamara, kaya po umusad yung batas. And then before the elections, before the midterm elections, so far, sa Senate, pumasad up to 3rd reading. Sa Kamara, it passed up to 2nd reading. After the elections, after the midterm elections, medyo nag-iba po ang ihip ng hangin nun. Parang tutuloy na daw, sana, ang election this December. So, nag-gather po lahat ng mga Liga Presidents mula Luzon hanggang Mindanao. At yun nga, sabi ni Cap, mga makukulit na kapitan, pumunta po dyan sa Kamara at nangulit sa mga congressman po natin. Alam nyo, medyo nahati na yung House nun, especially from the results din of the midterm elections, ganun. So, yung iba not in favor, yung iba in favor, parang ganun. So, ang pangungulit po natin, syempre, at the end of the day,
mga kapitan lang din po tayo. So, we really relied on people na talagang grabe po na nagmamalasakit sa barangay. At gusto pwede bang banggitin, sir? Kaya nga, pinasasalamatan po ng Liga ang mga tao na talagang sumuporta po sa atin para pakinggan po tayo sa Kamara. At yan po ay si former Secretary Benhar Abalos. Siya po talaga, alam niyo, wala siyang posisyon. Hindi man siya nanalo bilang senador, pero yung pangako niya na pagmamalasakit niya sa barangay, nariyan, whether or not meron siyang posisyon. So he was there, he came with us, he went to the House of Representatives with the Liga Presidents para kausapin po ang mga kongresista po natin para i-lobby po ito. Kasi siya rin po, bilang former DILG Secretary, opinion din po niya na hindi po talaga pwede na 2 taon because he worked closely with the barangays. So, alam niya po kung anong hirap ng trabaho ng mga barangay officials and how they are not given enough value. So, ito talaga gusto niya sanang patapusin yung 3 years ng mga barangay officials po na yun. So, itong law na to is also curative in effect because, you know, it cures the previous Supreme Court ruling na kaya na-shorten ng 2 years. So, it's a curative thing too. Yan, gusto ko siyang pasalamatan. And of course, yung isa pa dyan na naging susi din natin, si Kong Sandro Marcos na ngayon Majority Floor Leader. At ganun po si Speaker Martin. Si Kong Sandro at si former Secretary Benhar, naalala ko nung BICAM, nung huling araw ng BICAM, buong araw po yan, tinatrabaho po nila, nagtatatawag, gano'n. Nasubaybayan ko po kung ano po yung ginawa nilang trabaho for the barangay officials at kung paano nila pinaglaban itong bill na ito. So, kaya nagpapasalamat po tayo sa kanila. So, yan po. Thanks, Marie. Any last comment? Siguro, since medyo maiksi na yun tayo, I just really hope that we could set another interview with our president. Most especially siguro pag-usapan natin yung Magna Carta. So, yun na lang naman yung sa akin, Kags. Ikaw, Kags, baka meron ka pang last question? Hindi, wala naman. I just would like to thank the good Madam President of the LNB for gracing this show. Alam po natin mga kabarangay na matatapos na ito after almost 2 years of haka-haka, debate, ito ang belief ko, ito ang belief ninyo. And now, papunta na tayo sa Crescent Mountain at may mangyayari na nga po. Dito sa barangay tayo, we are always, you know, on both sides. Nais natin pakinggan ang pro, ang nais natin pakinggan ang con. Pero this time around, dahil nga po ang ating mahal na Liga President ay naandini. From the bottom of our hearts, SBT would like to wish you the best of luck sa inyo pong petition sa Supreme Court. And kung sakasakali man na magiging extend kayo ng 1 year at makapasa batas ang 4 years, 3 terms, yan ang time talaga natin to shine. Dahil after niya nararamdaman po natin na papasa rin ang Magna Carta through your leadership, Madam. Maraming salamat po. Thank you po sa suporta po. And Madam President, if you have any more messages to the people of the Republic, people of the Republic na. sa barangay officials din po muna siguro. Yes, dito ba? Para sa aking mga kapwa barangay officials, maraming salamat sa inyong suporta sa ating liga at sa pagkakaisa na pinakita po natin para sa panukala pong isinulong po natin at itong susunod na panukala na isinusulong po natin na Magna Carta of Barangay Officials. Wag po kayong mag-alala dahil naririnig po kayo ng ating liga, nararamdaman po natin ang inyong mga pinagdadaanan kaya't sisiguraduhin po natin na gagawin natin ang lahat para maisulong po ito. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito para paalala sa inyo ulit na kung manalo po tayo dito sa Korte Suprema at maging masaayos itong bill na ito at may sakatuparan talaga ang bill na ito, gusto ko lang po paalala itong extra na panahon na binigay po sa atin. Sana po wag po natin sasayangin. Patunayan po natin sa ating mga mambabatas na tama po ang kanilang desisyon at sa pamamagitan po ng ito, lagi kong pinapaalala sa inyo, itong serbisyong may puso, di ba? Sa pagseserbisyo ng tapat,
pagseserbisyo ng may malasakit, at pagseserbisyo ng may pagmamahal. So, yan po ang reminder ko sa inyong lahat at ang pakiusap ko sa ating mga barangay officials po natin. Para naman po sa taong bayan, maraming salamat po sa lahat ng opinion na ibinibigay niyo po, whether positive or negative, sa ating mga barangay officials at tungkol sa panukalang ito. Alam niyo po, at the end of the day, ang mga barangay officials po natin ay mga naninilbihan po sa ating mga komunidad. Hindi po madali ang kanilang trabaho. Sana po intindihin din po natin ang mga gampanin po nilang trabaho at bago po tayo manghusga ng pangkalahatan, sana po hindi po tayo magsasalita na kumbaga halos lahat na ganon, lahat tamad, lahat yung mga negative po na nasasabi po natin. Huwag naman po sana natin i-apply sa lahat. Sana po kilalanin din po natin ang mga barangay officials po natin. If meron po tayong mga suggestions, I think barangay officials are more than open. Napakinggan po ang mga suggestions nyo. Nandyan po ang barangay hall ninyo. I'm sure sa inyong community, nariyan lang ang barangay hall ninyo. Maaari nyong puntahan si Kap, si Kagawad, kung sino po ang malalapitan nyo dyan. Kung meron po kayong mga hinaing, maaari nyo pong kausapin. So, sana po, ganun na lang po dahil at the end of the day, we're all Filipinos. Lahat tayo nasa isang bansa. Lahat tayo dapat po magtutulungan. Imbes na maghihilaan tayo pababa at manghuhusga sa bawat isa. Napakarami na pong division po natin sa ating bansa. Ang dami pong problema ng ating bansa. The last thing we need is to hate on each other. So, let's take this opportunity na magkaisa din po tayong lahat. Magtulungan na lang po tayong lahat para sa ikaunlad ng ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Madam President Jessica D. Tama-tama po ang sinabi niya, isang bansa. In behalf of Kapitan Dondon Francisco, SK May Salazar at Kagawad Marie Formentera Ferrer, maraming salamat po sa Serbisyong May Puso. Dito lahat yan, sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.